Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Balik eskwela na nga yung ilang bahagi ng ating bansa at sa mga papasok ngayong araw, huwag kalilimutan magdala ng payong dahil magpapaulan pa rin yung habagat. Ayon sa Pag-asa, yan ay dominante, partikular na dito sa May Luzon at sa mga susunod na oras, magdudulot ito ng monsoon rains sa ilang bahagi ng bansa. Kapag sinabi nating monsoon rains, ibig sabihin halos tuloy-tuloy yung mga pag-ulang mararanasan dala ng habagat. At ganyang panahon nga yung dapat paghandaan ng ating mga kababayan dito sa may bahagi nitong Ilocos Region hanggang sa may probinsya ng Benguet, Zambales at sa may Bataan. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, sa natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin yung maulap na kalangitan, magdudulot yan ng mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa ating mga kababayan naman sa may Visayas at pati na rin sa Mindanao, paghandaan na rin natin dyan yung mga tsansa lamang ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog dahil inaasahan natin sa inyong lugar itong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, ibig sabihin magpapakita si Haring Araw pero huwag maging kampante dahil posible pa rin yung ating mga nabanggit na mga pag-ulan. Sa loob pa rin ng ating boundary, isang low pressure area ang ating binabantayan. Alas 4 kaninang umaga, huli po itong namataan sa layong 800 kilometers silangan nitong Balera sa Aurora. Sa ating panayam kay Pag-asa weather forecaster Obet Badrina, hindi naman ito inaasahang magiging bagyo sa susunod na 24 na oras pero maaari pa rin itong palakasin yung habagat kaya naman patuloy natin itong babantayan sa mga susunod na oras. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas pa rin yung gale warning. Dito yan sa may northern at sa may western seaboards nitong northern Luzon. Kaparehong abiso din yung nakataas dito sa may western seaboards nitong central at southern Luzon. Ibig sabihin, bawal munang pumalaot doon sa mga nabanggit na baybayin dahil inaasahan natin yung maalon hanggang sa napakaalong sea condition. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ng isang paalala. Life is a journey. Each morning is a step closer to our goals. Every day, we discover new things, new meanings, new heights. As we move constantly in life, we need to feel at home. That is why we surround ourselves with things that give us reasons to enjoy and cherish life to the fullest. The Luxent Hotel. Check naman natin yung magiging lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon, kung mapapansin natin, maulang panahon pa rin yung iiral, partikular na dito sa may Lawag, Olongapo hanggang sa may Baguio City. Ibig sabihin yan, yung mga residente inaalerto na magdoble ingat laban sa pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Dito naman sa atin sa Metro Manila, gayon din sa may Tuguegarao, Tagaytay hanggang sa may bahagi nitong Legazpi at sa may Puerto Princesa, inaasahan natin yung pagkakaroon ng maulap na kalangitan na magdadalo ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Dito sa atin sa Metro Manila, yung temperatura nasa pagitan ng 27 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman itong Visayas, pwede na maglaba dahil inaasahan natin itong improving weather condition. Magpapakita na si Haring Araw pero may tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Temperatura natin mula Tacloban hanggang sa Metro Cebu, yan po ay nasa pagitan ng 25 at posibleng umabot sa 34 degrees Celsius. Check naman natin sa Mindanao na malayo sa epekto ng habagat, kaya naman magpapatuloy itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Yung temperatura natin sa may Cagayan de Oro, Metro Davao at sa may Zamboanga, yan po ay nasa pagitan ng 25. Posibleng umabot yan sa 34 degrees Celsius. Bahagya po yung mataas, kaya naman stay hydrated sa ating mga kababayan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Abangan ang susunod na update ni Juliet Karangian mamayang alas 10 ng umaga. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga at mag-ingat po kayo.